Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Monday. Grabe. Matindi to mga lods, no? Itong promise. Hindi to biro mga idol. No? Yung news natin ngayon hanggang sa huli sobrang tindi at napakalupit mga idol, no? Grabe. Maski ako nagulat mga idol sa mga nangyayari ngayon, nag-uumpisa na mga lods, no? So sana nandiyan kayo hanggang sa huli ng ating video para marinig nyo at malaman ko kung ano yung thoughts nyo sa news na yun. Grabe to mga idol, no? Pero bago ang lahat mga idol, palike ng video natin, syempre alam nyo na yan. At ayun lang ang request ni Jeblo, i-like lang ang video mga lods, no? Libreng-libre yan, pati ang pag-subscribe libre po. At syempre, punta muna tayo sa ating chart. O, ayun na, ano nangyari mga lodi? So, kanina, wala, tinamaan na kasi yung aking lock profit dito sa kalahati. So, kanina, tinamaan yung lock profit natin dito, tapos naglong tayo, and then tinamaan na agad sa kalahati. Tapos umangat pa siya. Dito kasi sinubukan yun. So, dito pa lang, tinamaan na yung lock profit natin. Naglagay ako ng lock profit dito. Pang! So, kung hindi ko nilagay, sana paldo pa. So ngayon nag-aabang ako ng short. Nag-aabang ako ng short ngayon, kaya lang syempre kaka-start lang natin mag-video. Oh, ayan. So nag-iipon ako ng news kasi kanina mga lods eh. Pero siguro pag napanood nyo to, iba na itsura ng chart mga idol, no? So pero ito yung experience natin kanina, kaya umabot tayo ng 276 na USD mga idol, no? So ngayon wala pa tayong position, hintayin natin. Sana umabot siya muna dito. Kahit dito lang, ayan. Sa range na yan, no? Check natin, medyo wala pa eh. Ayan. Sa range na yan. Alam nyo kung ano yung range na yan? 1.4 mga idol, no? So iniisip ko na baka mauntog siya dyan sa 1.4. Ngayon, mga loads, no? So pwede ako mag-short dyan. Kasi kanina naka-short tayo and then nag-long tayo. And then tinamaan yung lock profit natin, and then kala ko nga bababa na, oh. 'Di ba? Pag long natin, buti hindi ako nag-short talaga. Nasinundo ko kasi si Boy WhatsApp eh. So pagtingin ko biglang lumipad ng ganun. Grabe. Sabi ko, "Uy, buti na lang hindi tayo nag-short dun." So dito ngayon tayo mag-short kasi kung nag-short na tayo ron, nako, baka na malamang tinamaan yung ating lock profit dito. Pero ngayon, waiting tayo na tumama diyan sa blue mga lods, no? So, ayan, mag-news muna tayo syempre. Grabe yung news ngayon. Ang gulo ng mundo, mga idol, no? Umpisahan na natin dito. Nako, bago lang to, kanina lang to. Grabe to, mga idol. Breaking. The Mexican Army killed the leader of the powerful Jalisco New Generation Cartel. Nemesio Ruben Osiguera Cervantes kumbaga alias El Mencho. Ayan na, nagkakagulo ngayon sa Mexico mga idol, no? The Xi Jing, sinto, Xi Jinping? Hindi. The Xi Jing cartel is now setting buses and building on fire in Puerto Vallarta, mga idol, no? The US Embassy warns the US citizen in the following location should shelter in place until further notice. Jalisco State, including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara, Tamaulipas State, including Reynosa and other municipalities, areas of Michoacan State, Guerrero State, and Nuevo Leon State, di ba? So, ngayon mga lodi, nagkakagulo nga dyan. No, sobrang tindi niyan. Ngayon, yung si Claudia Sheinbaum is being criticized. Alam niyo kung bakit? Kasi offer na si Trump ng tulong dito. Grabe yung nangyayari ngayon diyan mga idol, no? Criticized for repeatedly rejecting President Trump offer to allow the US military to easily eradicate the cartels. Now the cartels are terrorizing civilians. Mexico needs Trump. Grabe. Alam niyo pag nagkakagulo sa mundo, parang si Trump yung hinahanap. Grabe yan mga idol sa airport. Ito yung pinaka last na update ko sa kanila. Grabe oh. So, nagsusunog sila ng mga sakyan, nanggugulo sila sa airport, at marami nang namatay. So tingnan natin, the situation in Mexico has exploded. What is known so far? According to the Mexican newspaper El Universal, Nemesio Osiguera Cervantes, known as El Mencho, ayun nga si El Mencho, no? Leader of the Jalisco New Generation Cartel. Kumbaga kasi ano to mga idol eh.
Old cartel versus new cartel ata yung naglaban dito mga idol. One of the largest cartels in Mexico and Latin America has been killed during a raid carried out by the Special Operation Force of the Mexican Army. So kanina, saan yun? Kanina, ang nagbakbakan si Sijing, no? The Sijing cartel is now set, ito, the Sijing cartel, tsaka yung Mexican killed the leader. Army pala tsaka cartel. Sorry mga idol, mali yung pagkakaintindi ko. Akala ko kasi iba si El Mencho sa Sijing cartel eh. So, si El Mencho pala yung pinaka-leader ng Sijing cartel, no? Tama ba? Ayan, the Sijing cartel is now setting. Yun, di ba? So, ayun na nga. So, namatay ngayon yung leader nila na si El Mencho. Kaya nagalit sila at nagwala, mga lodi. One of the largest cartel in Mexico and Latin America has been killed during a raid carried out by the Special Operation Force of the Mexican Army. Meanwhile, the cartel has launched a real war today in response to the federal operation. An airport in Mexico has been taken over along with some military units. In the video, the situation at Puerto Vallarta International Airport. So grabe to. Nanggugulo na sila sa Mexico. Nag-declare sila ng war. Ito ata yun. Si El Mencho. So, marami nagsasabi na si Trump na ang kailangan nila dyan, pero ayaw nila. Mga idol, no? So far, sana maayos nila yan. So, grabe, ayun yung pinaka-trending. Isa to sa mga trending ngayon sa X, no? Ito pa, follow up dyan. Breaking, people across the world are in fear for their lives after social media users mentioned that the FIFA World Cup is taking place in Mexico in 4 months and the nation is currently being dominated by a cartel opposition. Ayan. So, ngayon daw, gaganapin daw yung FIFA. Kaya pala nandito si Ronaldo eh. Yeah? So, malamang, walang manonood. Walang manonood. Baka nadamay eh. Parang ganun yung mangyayari. Ano sa palagay nyo, mga idol? So, nagkakagulo ngayon, ha? No? Okay, so, siguro kaya medyo nag-drop yung market, no? Nako, ito na. Bitcoin slides below 65K after Trump tariff move. Bitcoin BTC fell over 5% after President Trump announced plans to raise global tariffs to 15%. Price drop from 67 to 64 under 2 hours. Ethereum, XRP, and Solana mirrored the sharp decline. So, lahat ng halos ng mga altcoins na sumunod kay Bitcoin, ganun din ang nangyari, mga idol, no? Lahat halos drop, magkakamuka, mga loads, no? So, sa ngayon, sayang, di ako dapat ba dito lang sa dulo nito? Kasi kung sa dulo, ito lang, ito ang dulo na to, mga loads. Kung dyan, doon na siya, sakto na siya, nauntog na siya, punk. Yeah? Kaya lang kasi dito ako sa taas mas gusto ko yung mas mataas Kasi minsan kapag dito, minsan sumasagad pa ng ganun. So, bali hintayin natin yan. Bibigyan tayo ng chance. Sabi nga nila, kapag di umayon sa gusto mo, yan mo na. Wag mong pilitin. Kasi yung kumbaga yung trade, magbibigay pa ng opportunity yan. Pero yung pera mo na uubos. So, bawat maling desisyon mo, bawas ang pera mo. Kaya hintayin mo na gusto mo yung mangyari, di ba? Ayan. Tapos ito na nga mga idol, dahil nga sa pagbagsak o pag-downtrend ng ating market, very sharp drop. US futures are opening with a very sharp decline across all sector and stocks, hindi lang crypto. Mga idol, no, lahat halos ng stock, Nvidia, Amazon, Tesla, Microsoft, gulu-gulu, lahat mga idol, no, meron. Ito na nga 200 billion worth of crypto longs liquidated in the past 60 minutes. Grabe naman ang nangyari na yan, mga idol. 200 million. So ngayon, 200 million plus na yan. A billion, tama. Ano ba? 200 million. Ayan, So ngayon, siguro medyo mas mataas na yan ngayon. Kasi anong oras to? Umaga to And then this one, mga lods, no? Attention, sabi dito, global reserve of dollar have fallen to their lowest level in 32 years. 32 years, mga idol, no? It now represent only 56%
68.9% of global reserve, down from 72% at its peak. So, global reserve to mga idol sa buong mundo. Yung dollar. Kumbaga, lahat kasi ng mga bansa, mga loads, meron dollar 'yan, no? So ngayon, tulad nung China, kung naalala nyo, 'di ba? Kumbaga diniditch na nila yung dollar. Mas bumibili sila ng gold kaysa mag-hold sila ng dollar. 'Di ba? Napakalaking pera ng reserve ng China ng dollar. So binenta nila 'yon. O hindi ko alam kung anong ginawa nila, and then bumili, mas nag-focus sila sa gold ba. Kumbaga, sa gold na nun tayo kaysa sa fiat money. 'Di ba? So isa lang yung China, siguro marami pang iba, lalo na yung mga membro ng BRICS. Ayaw nila ng dollar. So, it now represent only 56% of a global reserve, down to 72% at its peak. So, dati 72% globally. No, ngayon wala, bumaba na siya ng 56.9. Little by little, the rejection of the fiat money and the appreciation for hard money is growing, mga idol, no? So, hard money yung gold, no? So fiat money yung money, no? Yung hard money yung mga precious metal natin, gold, silver at iba pa, mga idol, no? Yung ating fiat money, dollars, ayan, no? Peso, yuan, ano pa ba? Euro, pounds, 'di ba? Ano pa ba sa Dubai? Ay sa Saudi, mga ganun. Riyadh, ay Riyal, ano ba 'yun? Basta ganun. Ayun yung mga fiat money natin. So yung hard money natin, ito yung mga precious metal natin. So lahat halos ngayon mas nagpo-focus bumili o mag-ipon ng precious metal. No, sa atin binenta natin yung gold natin, di ba? In 2024. Hindi nagbebenta yung gold. Okay? So wala tayong gold. So ito nga grabe Alam nyo, lahat ng news ngayon medyo freaking tib, mga idol. Negative tayo ngayon. Sabi dito, breaking black swan event identified. Sabi dito, short Bitcoin. Kumbaga sinasabi nila, mag-short kayo sa Bitcoin. It's the only market open right now. Kumbaga, kung gusto nyo kumita ngayon sa Bitcoin, mag-short kayo. Ayun yung sinasabi nito ni Jackie Chan. Alam nyo, mga idol, kunyari may nakikita kayong gantong news, depende sa inyo kung long term kayo o Kasi kung long term kayo, mas maganda mag-hold kayo sa bottom. Bibili kayo sa bottom, mag-hold kayo hanggang Pero kung trader kayo o swing trader kayo, hindi niyo na kailangan ng ganito. Hindi niyo na kailangan maniwala na mag-short o kasi kahit na pababa yung market, nakakapag-profit pa rin diyan yung mga naglulong kasi nagba-bounce yan 'Di ba? Parang ganito. Pababa yung market pero kung naglong ka dito, panalo ka. Pero kung i-zoom out mo yan 1 hour, negative yan, 'di ba? Negative yan, ito yung 1 hour natin. So, pababa yung market, diretso siya sa baul, 'di ba? Pag ganyan siya, pababa siya. Pero, kung swing trader ka, makikita mo na naglulong, may mga naglulong yan. May mga kumikita pa rin sa long, 'di ba? So, kung swing trader ka, mas maganda na mag-analyze ka na lang ng chart, ng candle o kung ano man, mga idol, no? Pero kung long-term holder ka, siguro may excite ka ngayon dahil sa sa chances, no? Sa chances na binibigay sa iyo na murang magbodega, ganun, 'di ba? So ayun, binigyan ulit tayo ng chance mag-short Kanina nung bumaba na siya, akala natin huli na, baka bumaba na, pero tingnan niyo, bumalik ulit siya. Parang inaakit tayo, mag-short ka na, Jeblo. Mag-short ka na. Ayan na, sige na, sabi niya ganun. Pero mamaya na, nag-update pa tayo. Baka mamaya, pag short ko, biglang umangat-angat yan, mawala ako sa focus. Hindi na ako makapagbalita. Sabi dito, Trump just officially deployed over half of the US military forces in the Middle East to Iran. Grabe, so ibig sabihin, magkakaroon tayo ng bakbakan doon, mga lodi, no? Historically, never has this much firepower been concentrated against one target without war. But this is not the black swan. The black swan has a keyword, sleeper cell. Ano yung ibig sabihin nun? Sleeper cells, no? Hindi ko alam yun, mga lods. Ito, sleeper cells, Ano yung ibig sabihin nito? Urgent, suicide sleeper cells alert. Basahin natin, Iranian, a sleeper cells will activate in key US cities, stock market, canned goods, batteries, walkie-talkies, megaphone, players, guns, internet, and comms will go down.
So ayun yung mangyayari muna. Mararamdaman nyo na may black swan na pag nangyayari na to. No? Stock water, parang siguro kakapusin. Canned goods, ayan, batteries. Kumbaga parang ano yun, parang ka ng survival na na. Di ba? This represent 40 to 50% of the deployable US air power in the world. Think air power on the order of the 1991 and 2003 Iraq War and growing. Never has the US deployed this much force against a potential enemy and not launches a strike. Ayan na nga mga lods. So, ito yung Iran. Andito na yung mga forces ng US. So, sinabi ko nga sa inyo. Di ba sinabi ko na sa inyo yan yung nakaraan eh. Hindi naman ipapadala ni Trump yung mga yan dyan. 'Di ba? Kung hindi siya susugod, kung hindi niya te-testingin yan, kung hindi siya magyayabang, kung hindi niya babakbakin yan, 'di ba? So sa ngayon, sure na sure. Mga idol, na baka bakbakan niya yung Iran, mga lodi. Kaya nga nag-aabang tayo ng short dito. Anytime kasi biglang yan eh. Pag nagkaroon ng bakbakan yan, baka bumagbusak bigla eh. So kailangan makatsempo tayo. Mga idol, no? Pero, do your own research mamaya fake dump yan, tas lilipad na pala. So, lagi kayo maglagay ng stop loss, mga lods, no? At kapag tinamaan yung stop loss nyo, huwag agad sasabak, relax lang. Clear your mind. Ganun yun mangyayari dapat, mga lods, no? So, ito na tayo. Sabi dito, bukod dito kay Jackie, sorry si Jackie. Mukha niya si Jackie Chan, no? So, sabi naman dito, ayan, no? Breaking, Bitcoin is the biggest scam in human history. Nako, ang dami na naglalabasan na ganito, mga idol. No? Ano ba yung signal kapag magbo-bull run na, mga lods? Parang 'di ba yung mga naglalabasan yung mga ganitong balita. Bitcoin is the biggest scam in human history. Professor Jiang, ayan, claims that Bitcoin was not created as a pre-currency but as an American project led by military institutions. Launched under an anonymous name in 2008, just like the internet. He says it is a tracking and data collection tool and described it as the biggest scam in history. Ayun yung sinabi ni Professor Jiang. No? Ayan, may iniwala ba kayo kay Professor Jiang? Siyempre, professor yan. So, siguro wala siyang Bitcoin. Di ba? Kaya ganun. Di ba? Pero kung bibigyan siya ng mga 10 Bitcoin, siguro matutuwa siya. Okay? So, ito na, bukod sa Bitcoin, nako si Vitalik Buterin. Vitalik sold 7 million of Ethereum in the last 24 hours. Nagbenta siya ng halagang $7 million ng kanyang Ethereum. He withdrew 3,500 Ethereum from Aave and quickly sold part of it, continuing a series of sales totaling over 15 million this month. So, parang ngayong month pa lang ng February, kumbaga nagbebenta siya ng papachi-pachi. Hindi na nga pachi yan kasi million dollars na yan eh. So ngayon nagbenta siya ng halagang 7 million, pero sa kabuuan ngayong buwan nakapagbenta na siya ng $15 million na halaga ng Ethereum. Bakit, no? Does Vitalik know something big? Or is he being pressured to sell his Ethereum holdings? So mga idol, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari. Actually, expected ko na to mga idol. Na darating yung panahon na sobrang gulo na ng market na hindi mo na alam kung ano yung nangyayari, kung ano yung totoo o hindi. Maraming magsasabi na, naku, wala na yan, basag na yan. Maraming magsasabi na tapos na ang crypto, dead na, wala nang kwenta, naku, gera na, ganito na, babagsak na ang market ng sobrang lalim. Yung iba naman nagsabi na ito na yung umpisa, ganun. So maraming balita na magulo. In-expect ko na yun, mga idol. Pero sabi ko nga sa sarili ko na hindi ako masyadong magpapa-apekto doon kasi nangyayari naman talaga yun every cycle. Usually nangyayari yun before the lipad, before the pump, mga idol. Yung iba nagsabi na puro kaganyan, J-Blue, kakasabi mo lang nalilipad pero bumagsak yung market. Which is totoo. Alam nyo, tsaka isa pa mga idol yung aking thumbnail, mga lodi, sinabi ko nga sa inyo, every video ko, nag-iisip ako ng title. No? Minsan yung mga title ko tumatama, minsan yung mga title ko hindi tumatama. Dapat pag tumatama yung title ko,
kino-commentan nyo din ng, uy, lupit to, tama yung title mo, buya, ganun. 'Di ba? So, ang hirap kaya niyan, every day dalawang pamagat yung gagawin ko, lagi kong iisipin, ano kaya pamagat na itong video ko na to. Ganun ako lagi. So, huwag nyo na masyadong intindihin yan. Ang intindihin nyo, yung laman ng ating video na laging malupit, laging matindi, laging informative. 'Di ba? Ganun lang yun. Huwag na kayo masyadong makulit. Masyado kayo maribok eh. O yan. So, Vitalik Buterin, nagbabawas na siya. So, marami nagsasabi na, nako, baka bumagsak dahil nagbabawas na yung mga main character sa crypto. No? Pero, ako mga idol, ako kasi parang ano sa akin eh, yung ano ko, yung kutob ko lang lagi yung sinusunod ko mga lods, no? Actually, medyo nung simula nung nag-crypto ako, lahat ng kutob ko dati nun medyo mali eh. Kumbaga, bawat taon medyo nag-i-improve yung kutob ko. Minsan tumatama na. Minsan tumatama na. Hindi ako nagiging si Jim Cramer. Dati si Jim Cramer ako eh. Lahat ng kutob ko mali. So ngayon na bago na natin, no, nagkakaroon na tayo ng mga, kumbaga natutunugan ko na, kumbaga sa pusoy. Hindi naman nagpupusoy sa inyo. Nakakatunog tayo sa mangyayari, mga lods eh. So, yun yung sa akin yan. O, ito na. Bukod dito kay Vitalik na nagbenta, Satoshi Ira Whale exits after 15 years. Dump 750 million of BTC. $750 million worth of BTC, mga idol, no? So yung OG, matagal ng wallet, kasing edad na ni Satoshi, nagbenta ng BTC ngayon worth of $750 million. Napakalaki niyan, mga idol. $1 million nga lang eh, 56 million ng pesos na sa atin eh. Isipin niyo yung $750 million pa. 'Di ba? So ano na 'yan? Billion na 'yan sa Pilipinas, mga idol. So napakalaki niyan. At binenta 'yan ng wallet na kasing na ng nasa Satoshi Ira. A dormant early miner for the Bitcoin Genesis era has just uploaded 11,300 BTC worth $750 million, closing a position that had remained untouched since the network's earliest days, mga idol, no? So grabe, no? Pati yung mga OG ngayon nagbebenta na. Ano kayang kanilang nararamdaman? Oh, ito naman. Ito. Alam niyo, sa lahat puro bad news. Yung sa XRP lang kasi talaga yung medyo nagkakaroon tayo ng good news. Okay, magalala. Dalawang news lang yan. Dalawa ba? Isa lang ata to. Oh, traveler dito, mga lodi, sabi niya kasi the banks, ito na basahin natin. The banks aren't even going to tell you anyone the banks aren't even going to tell anyone they switch to using the XRP ledger. Kumbaga yung mga bangko, hindi nila ipapaalam yun na ito na yung technology na gagamitin namin ha. Regular people who go with their life on a new system they didn't even realize is new. Kumbaga hindi niya mapapansin na, uy, ano na pala tayo, bago na pala yung ginagamit natin technology, kaya pala mabilis na to. Ganun, no? Hindi papaalam ng mga bangko yon. And then XRP will reach global volume prices. It's pretty much in the bag for everyone who holds XRP right now. So, couldn't have said it better. Regular everyday people that don't do research won't even see it coming. They just see current prices and come to the conclusion but have zero dignity or conviction in their research. So, alam niyo kung bakit hindi ako nag-aalala, mga idol, kahit bumabagsak yung market. Hindi ako nag-aalala kahit na sobrang volatile, no? Up and down. Kasi alam ko yung hinahawakan ko. Alam ko, sabi nga lang, know what you hold. No? Kung ikaw may hawak ka ng Bitcoin, may hawak ka ng ganito, ng ganyan, nasa iyo yun. Magtiwala ka sa ni-research mo na coins. 'Di ba? Ako kasi, mga idol, ako naniniwala ako sa sarili ko na yung XRP is talagang the one. Ayun yung sa akin. No? Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Nasabi ko yan dahil sabi ko nga, do your own research. I'm not a financial advisor. Huwag kayong sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins, mga idol. No? For me lang. Naniniwala ako dyan. Kung mali ako, wala akong ibang sisisihin, walang ibang matatalo,
walang ibang masisiro na nag-invest kundi ako lang. Kasi ako yung nag-research noon, mga lodi, no? Tanggap ko 'yan. Kung sakaling mali ako, di mali ako, talo ako, wala nang pera. Ganun, 'di ba? Pero sana mag-research din kayo, mga idol, para sa inyo, no? Para sa inyo, hindi para sa akin, para sa inyo. No, mga lodi, kung ano yung lalo na kung pumasok na kayo sa crypto, syempre tinitignan niyo na marami naman mga content creator diyan. Halimbawa, bumili kayo ng gantong coin, hanapin niyo lang sa YouTube 'yun, meron na magko-content nun. I-search nyo, no? Pero mas maganda, andyan naman si Grok, andyan naman si Meta AI, tanungin niyo sila ng malalim, no? Si Grok na, ito bang coins ko na to, ano ba to? Kasi ako, mga idol, kung tutuusin, pag tinatanong ko si Grok tungkol kay XRP, medyo hindi pa nga siya ganun, hindi siya ganun ka-bullish kay XRP, si Grok, no? Pero iba kasi yung mga na-search ko, nagbasa ako, tinignan ko yung talagang mga background ng mga developers, 'di ba? Talagang medyo malalim yung research ko diyan. Pero kaya pag tinanong mo si Grok, hindi yan masyadong bullish kay kay XRP, mas bullish siya sa kay Bitcoin. Bad trip nga ako diyan pag kinausap ko siya, wala ka pala bias ka kasi kay Bitcoin ginagano ko siya. No, hindi ako bias. Sinasagot ako ni Sutoy. So nag-aaway kami niyan madalas tungkol doon. Pero syempre, sa akin yun, no? Ngayon, kung syempre si Grok yan, kung papaniwalaan nyo siya, sa research nyo, ako sinasama ko rin si Grok sa research ko, goods yun. Kumbaga, kayo nang bahala sa inyo, mga idol, no? Do your own research, mga lodi, no? Ngayon, kung nakikita nyo na medyo bias ako sa XRP, kasi ayun talaga yung sa akin. Pero sinagsasama naman tayo ng maraming news. Sabi ko nga sa inyo, kahit pa, ayoko na nga mag-news na XRP dito, puro sa inyo na lang para matuwa kayo Kaya lang, kailangan natin ng good news. Kaya XRP, good news yan O ito. Ito ba yan? Ito ba yung gusto kong tagalugin? Ito ata. Ay, hindi ata. Ito, ano ba to? Oh, yan. Hindi, ito ata. Yan. Hindi, sige, English na lang. Kaya nyo na maintindihin explain ko na lang kung hanggat kaya ko. Sabi dito ni Ray Dalio, just signaled that the Trump family is working with Ripple for rewriting the entire banking and financial system. So si Trump daw, o yung Trump family, hindi si Donald Trump siguro yung Trump family is nakikipagtulungan sa Ripple para baguhin yung financial system natin. He said, si Ray Dalio nagsabi nun hindi ako. Ayan He said, there will be no privacy. A very effective government control mechanism. They can tax instantly, take your money, impose forex controls, and if you're politically disfavored, you could be shut off, sabi dito, no? Who has shut off from banking? Si Eric Trump, no? Tandaan niyo yung lagi niyang nireklamo sa interview niya na sinut down sila ng mga bangko, si Eric Trump. This is exactly why Brad Garlinghouse has been meeting Donald and Eric Trump, no? At the same time, Ripple is building CK privacy infrastructure on XRP Ledger, where Monica Long described digital identity on XRP Ledger as indefinitely stored in a token without revealing private data. So meron kasing ganun sa loob ng XRP Ledger. Alam niyo na 'yun, 'di ba? Sino ba yung nag-comment doon? Tawag doon, priority lane. Sa loob ng technology ng XRP Ledger, decentralized kasi 'yon. So meron private lane. Ayan 'yon, no? Yung lahat magkakilala, kumbaga may KYC mahigpit doon. Pwede nilang gamitin 'yon, pwede nilang gawin 'yon sa loob ng XRP Ledger. And who is building the CK's credential and identity layer on XRP Ledger? DNA on chain, storing identity on XDNA with CK privacy. Eto na. Epstein files revealed that the Epstein funded Zcash to get controlled over the keys, which was marked as private money since Bitcoin was incapable of identity and privacy layer. So kumbaga parang tinry nila yung gawin, no? At the same time, Gary Gensler who was meeting Epstein sued Ripple while giving the MIT lecture on digital identity on blockchain. No, kumbaga kayo na magpapachi-pachi, kayo na bubuo ng istorya kung bakit kinasuhan yung Ripple, mga idol. Coincidence? Trump and Brad Garlinghouse are working together. Trump said that the Clarity Act will give
our dying banking system, a 21st century upgrade using crypto technology, and Brad Garlinghouse at XRP Las Vegas said, we're rewriting the entire banking system. So, kung pagdudugtong-dugtongin nyo yung mga nangyayari, talagang may isip nyo na parang magkausap silang dalawa. Di ba? Ripple is clearly building the new banking and financial system. So, ayan. No? Ayun sinabi rin. Parang ayun sinabi ni, pangalan niya, Ray Dalio. Di ba? So, ayan. Grabe naman yan, mga idol. Ako, tumatagal tayo dito. Nagkaroon tayo ng ilang minuto dito. 15 minutes na din. Nagkaroon tayo ng 45 minutes pang half hour. 15 minutes kasi to. So ito ngayon hindi pa siya tapos. Okay. So mag-iisang oras na tayo dito, mga idol. 45 minutes. Ano sa tingin nyo? Nauuntog na, nahihirapan ba siyang basagin yan? Nahihina pa siya dyan eh. So mamaya titignan natin. Relax lang. Punta tayo dito. Nako. Speaking kasi di ba binanggit dito na ayan Gary Gensler who was meeting Epstein sued Ripple. Speaking. Breaking, sabi dito mga lods, no? Chinek ko to. Lahat naman to chine-check natin. So sige, para ito na lang. Basta chinek ko yan. Sabi niya, good, in-announce daw to eh. Sabi dito, breaking, Epstein files news from Legion of Anonymous. Ito yung mga hacker. We found 3,907 Epstein files that are locked behind invalid links. We are fixing these links and getting IDs for people in them and film location. Updates will come very few days. So, parang etong Legion of Anonymous, mga idol, nagbabanta sila na ilalabas nila lahat ng mga tinatago talaga sa Epstein files, mga idol, no? Yung mga video na ganyan, ayan, no? Yung mga ganyan, no? Pina-private pa nila ngayon, pero ilalabas daw nila, mga lods, no? So matakot na yung mga dapat matakot, mga idol. Ito pala yung tinagalog ko. So ito na nga yan, mga lodi, mahaba kasi to. Ayan, tungkol yan dyan. Naku, malupit to, mga idol. So ito naalala niyo yung news o yung in-announce ni Trump noong nakaraan na sinabi niya na ilabas na ang files ng mga extraterrestrial life, no? I-public na yan para malaman natin, no, kung ano yung mga nangyari. Naku, magugulat kayo dito, mga idol. Sabi dito, noong 1954, si President Dwight D. Eisenhower, Pangulo ng US noon, ay umano'y nagkaroon ng lihim na pagkikita sa mga gray aliens, mga kulay abo na extraterrestrial na may malaking itim na mata sa Holloman Air Force Base o minsang sinabing Edward Air Force Base sa New Mexico, USA. Doon umano sila nagkasundo sa tinatawag na Greda Treaty o Greda Agreement. Ang mga pangunahing termino ng kasunduan ay ganito: bibigyan ng mga alien ang US ng advanced technology tulad ng anti-gravity propulsion, energy weapons at iba pang high-tech na gamit. Kapalit nito, papayagan ng US government ang mga alien na kumidnap o mag-abduct ng ilang tao at minsan mga hayop tulad ng baka para sa kanilang medical experiment o pag-aaral sa katawan ng tao. Dapat walang masamang mangyari sa mga inabduct. Ibabalik sila sa parehong lugar at wala sanang maalala o may memory wipeout. Parang sa movie lang to mga idol, no? Bibigyan din ng listahan ng mga alien sa gobyerno ang mga taong kinuha nila. Kumbaga kung sino yung abduct nila, ay nakalista yon, tapos ibabalik sila na burado na yung memory. Ayun Hindi makikialam ang isa't isa sa affairs ng bawat isa. Itatago ng US ang lahat ng ito bilang lihim at hindi sila gagawa ng ganitong treaty sa ibang bansa. Dahil dito, ayon sa teorya, special lang sa US. Mga idol, no? Dahil dito, ayon sa teorya, nagsimula ang mga lihim na underground base tulad ng Dulce Base sa Mexico
at may grupo umano na tinatawag na MJ-12 o Majestic 12. Ang tindi nito na nag-oversee ng lahat ng alien-related matters. Saan galing? Parang yung Majestic 12, parang mga pa ito, no? MIB. Di ba? Yung mga MIB. Saan galing ang kwentong ito? Karaniwang pinagmulan nito ang mga sinabi ni William Cooper, dating military intelligence daw, at iba pang UFOlogists noong 1980s o 1990s. May ilan ding nagsasabing nakita nila mismo o may access sa classified documents pero walang solidong ebidensya, walang official documents, photos o incredible witness na hindi konektado sa conspiracy circle. Sa katunayan, ayon sa official na records mula sa Eisenhower Library, discuss siya. Dito tayo banda. During the presidency, kasi pinipigilan ni Grok to kaya tayo marinig sa kanya. During the presidency of Ronald Reagan, the scope of this treaty is expanded. Reagan established what became known as the Star Wars Project, which was claimed to be a defense against Soviet threats, while in reality, it was preparation for fortifying Earth in anticipation of space conflict with other more dangerous species. So ito mga idol, parang sinasabi dito na marami pang darating. Okay? The shocking truth, the technology progress humanity has witnessed since 1950s was not the result of pure human genius. Kumbaga yung mga tuklasan natin doon, radyo, DVD, Betamax, hindi yun na natuklasan ng tao talaga, camera, but rather the outcome of a deal with other beings. Kumbaga tinulungan daw ng mga alien. The US President upon taking office is briefed on the details of these treaties, and it forced to respect them under the authority of what is known as the Majestic 12 Council. Kumbaga, lahat ng nagiging presidente, sinasabi yon, and it forced to respect them under the authority of the Majestic 12 Council. A shadow body that manage extraterrestrial contact files, far from the eyes of the public and constitutional institutions. And the most dangerous part, these beings implanted electronic chips and precise neutral device inside the bodies of 1,000 humans to control behavior and emotions. Grabe. All under the name of medical and scientific experiment. So, yung mga kinidnap siguro nilagyan nila ng something sa katawan. Sino nakapanood dito ng Dan? No? Ayan na. And the question now is, will the extraterrestrial beings invade Earth? The answer, they have been on Earth for a very long time, and the invasion did not come from space but from the White House. Oh my goodness, kasi pinayagan daw nila yun. Remember the name, Grada Treaty. So ito daw yung research nyo mga idol, no? And be prepared for the next phase. The control is not only over the Earth, but over humanity and its consciousness. Now, note, alien does not mean space being, but means foreigner. Ayun pala ibig sabihin nun, no? Foreigners sila. That is foreigners in term of physical and mental makeup and the way of communication. Humans are the ones who call them space being. Kumbaga, tao lang yung nagsabi na space being. And God's creatures are many. Kumbaga, yung Diyos, mga idol, hindi lang tao yung ginawa, hindi lang humans. No? Sabi dito, and God's creatures are many. God did not create this vast universe just for you alone. Diba? Hindi ginawa yung universe na to para lang sa mga tao. Meron pang iba, no? Think outside the box and start searching instead of being fanatical, denying and arguing when you haven't read of seen anything for 30 years. Mga idol, ito hindi naman sa inaano ko kayo dito sa conspiracy na to. Pero alam niyo yung Book of Enoch. Ayun yata yun. Yung Book of Enoch, mga idol, sinasabi nila na yung Book of Enoch kasama sa Bible yun, pero tinanggal yun. Hindi siya sinama sa paggawa ng Bible. Kasi yung Book of Enoch, mga lodi, is dun mo mababasa yung mga tungkol sa aliens, spirits na matitindi, angels, no, mga ganun, mga lords, no. Kumbaga parang make sense lang na wag isama yun para hindi
kumbaga yung mga tao hindi maguluhan, parang gano'n, no? Yun yung reason nila, may mga napanood akong gano'n. Pero kung isi-search niyo yun, yung Book of Enoch, mga lodi, sa YouTube maraming ano nun maraming nagsasaad nun na tinanggal yung sa Bible dahil doon nakalagay yung mga alien, mga lodi. Ayun yung sinabi nila. And if you try to write, is this true? Ayan, kunyari kay Grok, is this true? Igaganon mo yan. You won't find what you're looking for. That's the excuse of lazy. So, mas maganda raw dito, sinasabi na, mag-research ka ng sarili mo, wag si Grok kasi nga, ililigaw ka ni Grok. Grabe. Antindi nito, mga lodi. Grabe yung mga news natin ngayon, ha. No? Nagkakaroon tayo ng gera ngayon sa Mexico at anytime pwede nang bakbakin ng US ang regime, no, ni Anatoly Ali Khamenei, mga lodi, no. Hindi Iran. Kasi Iran yung mismong nandun sila sa Iran, pero ang gustong pabagsakin ni Trump doon is yung regime niya. Regime ng ni Anatoly Ali Khamenei, mga lords, no. Sana gets niyo 'yon, okay? So ayan na nga, medyo puro negative tayo ngayon, mga lodi. May mga nagbebenta na yung mga main characters natin. So nasa inyo yan kung paano nyo babasahin ang mga news para sa chart and paano nyo dadalhin, paano kayo magti-trade. Kung anong diskarte nyo ngayon. So pwedeng bias kayo sa short pero abang-abang din kayo sa long. Kaya kaya kailangan meron kayong mga stop loss, yun, lock profit. Ganoon lang ako, basic lang ako eh. Hindi ako masyadong technical. Pero dahil doon, medyo kumikita naman tayo, mga idol, no? So, ayun yung ating news ngayon. Pero, syempre, dahil gabi ngayon, magbabasa tayo ng balita. Pero sa tutusin, mga loading, hindi pa gabi. Alas 6 pa lang dito sa akin. Pero mapapanood nyo to, mga alas 10 na siguro. Mga loading, no? So, kaya importante yung yung mga tawag dito, maaga nagko-comment para nababasa natin, mga idol, no? So, ipupusuan lang muna natin yan. Sugarets, kamusta mga anak ng Sugarets dyan, mga idol? Idol, mukhang fake yung birth certificate mo, Minsan 75 years old ka na, minsan 85. Yan, so baka 40 years old ka pa lang, more power, sabi dito, Daddy Moco TV. Ayan, no? Hindi, talaga ako. Kasi 70 years ago, hindi pa ako marunong mag-YouTube, Junel Nael, ayan, sayang nag-short din ako kaso napatipi agad ay napatipi and go. Ayan, siguro. Sabi ni Junel Nael, Slap Soil, kulto yung ibang pie, may pie ako, binenta ko, ibinili ko ng XRP, sabi ni Slap Soil. Grabe naman kayo, hindi naman siguro. Bakit si Trump ang sinisisi, ang Democrats ang may dahilan kung bakit na-delay ang lahat? Simulan natin. Gary Gaylord Gensler, traditional banks, delay the clarity, etc. Galit na galit si Kamote. Hindi naman kay Trump nagsimula. Ayan. Sino ba nagagalit kay Kamote? Sino ba Kamote? Ako? Nagagalit ako kay Trump? Ayan, to Kamote ka rin Boss, inatak na yung Iran kaya nag-down yung market. Nasa ex-idol yung news. Meron na ba? Wala pa ata, idol Nagbabanta pa lang ata. Sa ngayon sa ko ngayon check natin, Iran. Check natin, baka bakbakan Ayun si Ali Khamenei Wala pa latest. Wala pa, idol Wala pa. Dapat mag-aani yan ayun yung mga lalabas ngayon. So, medyo wala pa ata, mga lods, no? Ayan pa lang, ganun pa rin yung mga welga-welga. Ayan. So, wala pa, mga lodi. Boss, present, always watching po. Ayan, si Phil Habis, always shoutout dyan. Si Mr. Raj. Paldo si Boss, Sugar Rates. So, ayan. Meron din ako Picoin, Sugar Rates. Long term ako dyan. Nakalock ako sa Pico 3 years. Bumili pa onti lang. At mine din. Ako, nagmamine lang ako. Hindi ako bumili hindi ko matanda kung bumili ako. Pero wala na akong pahingi, matagal na. Idol, marami kami na silent like majority, opinion ko lang po yun. Master, parang high blood kaya IQ niya mababa kaya hindi niya alam sinasaan. Idol, marami kami na silent like majority. Opinion ko lang yun po. Opinion ko lang yun po yun.
Inverse ako sugarites pag ina-attack ang Iran. Maglulong ako. O, ayan sabi niya. Meowsy, basta ako nadiin sa pagbobodega 60k pababa kay BTC na bibili ko na kay BTC na bili ko. Ayun 60k na kumbaga bumili si Idol. Sa 60k o 60k yung bili mo. Para konting pump lang benta na agad since matagal na akong nag-aantay ng TP, sabi ni Meowsy. Si Edwin mga ba, shoutout say always watching pa rin boss sa Idol Sugarette, sabi ni Pete Pelizardo yan, si Mike Galardo. Watching from Flagstaff, Arizona. O yan, si Arizona. Arizona, nag-ano na yan. Strategic Reserve, no? XRP. Romel Babiera, shoutout sa XRP holders. Big Greedy Boss. Balang araw, magbubunga din ang pagpupuyat at pagsusubaybay palagi sa news. O yan. Yung mga alam nyo, yung mga negative na comment dyan na bear market, okay lang naman yun, normal lang yun mga idol Pero kasi, sana nga sabi ko, andyan pa rin sila kapag napasa na yung Clarity Act. For me lang magkakaroon ng konting, sabi natin konting pump o hindi ko sinabing lilipad agad, pero ayun yung start, kumbaga. For me, once na mapasa yung Clarity Act mga idol ngayong March 1, kasi may deadline yung White House, March 1 Kapag naipasa yan, hindi ko sinasabing magtuto the moon o flip na yung switch, lilipad na, big candle. Para sa akin, ayun na yung start, mga lodi. Start na yun ng uptrend o start na yun ng recover. Pero hindi ko sinasabing lilipad So, pero once na mag-positive na tayo, mag-uptrend na tayo, yung mga nagsasabi na, yung ganyan, sana nandyan pa rin sila, mag-comment pa rin sila. Ganun lang yun. XRP holder, shoutout sa'yo. Si Jasperson, ayan, shoutout sa'yo. Sabayan mo long ng in short. Lods, if sakali gusto mo mag-long. Sana nga, ganun ginawa ko. Naka-short ako sa BTC from 68. Paldo na si Xkender. Si Sol Fuel, bumagsak nga after 2 hours bro, from 64. Sunog yung long ko, boss. Naku, mali ka ng pinasukan na liga dyan, idol, no? Si kaayusan, kaligtasan at kapayapaan. Living by faith. Lap trip talaga kapag ini-interpret ni Kuya Jeb si Trump. Nako. Ngayon wala medyo yung pag-atake sa Iran mga lodi. Hindi natin alam kung madaling araw na sa Pilipinas kasi mangyayari. Ako nakabantay ako ngayon doon talaga sa totoo lang. Kasi once na mag-start 'yon, bakbakan 'yon pati sa chart. Anong coin kaya ang magpapaalis kay BTC sa number 1 spot? Nako, hindi ko alam. Pero meron akong clue. Si Disley, shoutout sa'yo. Joseph Berdin, always yan. Si Clabis. Tama na naman yung prediction ni Idol. Paldo na ulit si Idol. Hindi naman, chamba lang. Palagay ko, Idol, mga bandang 50% yung first blue line at second blue line mo yung pwedeng abutin bago umangat ulit. Galit na galit kay Trump yung nag-post sa mga sorry, kala ko ako pala yung iba pala yung sinasabihan ni Idol kayo. Sorry, Idol sino ba yun? I love you. Si Jerry, ayan, si Jerry, Idol, shoutout sa'yo. Sorry, hindi ka pala sa akin galit. Saan si Clavis? Where are you? Ayan. Sa mga pinagawa ni Trump, nga Yung mga OG pie na sinasabi ni Idol parang proof lang na the value of an object depends on the person who gives the object its value. Grabe yun Antindi yun Grabe, mali yung prediction ko at tama ulit si Idol. Dito ba? Sige, tingnan. Mamaya tingnan natin. Ano ba yan? Tingnan natin. Nako, yan na naman tayo. Nako, tagal niya na dito Check ko Tanggalin ko na to kasi kayo yung ano ko kanina Ayan. So kasi, ito na dito na natin lalagay yung isa. Ayan. So, once na tumama siya dyan, pwede ako mag-short, pero hanggang dito lang ako. Pwede niyang abutin tong baba na to, no? Sa 50%. Pag inabot niya yan, tagusin niya man ng konti, siguro hanggang dito sa dulo na to, kunin niya yung liquidity dito, tapos pwede na siyang mag-out uli. No, ganun yun. Kasi sabi nga ni Boss Robo, ang 50% good to buy and good to sell. Okay? So, diskarte nyo Saan tayo?
Kahit ako, iyak sa portfolio ko, positive lang, patient is a virtue, sabi ni XRP holders. Idol, shoutout sa'yo, si Virgil. $12 sunog ko, idol. Nakarami na sila sa akin, idol. Nako, ingat-ingat lang, no? Junha, tsaka mga idol kung ano talaga, bodega nyo na lang. Mas ano pa yon, goods pa yon. Grabe pagkabulag mga ano to. Wag niyo akong ilure sa mga bagay na ano, nakakampi ako sa inyo o kakampi ako sa kalaban, mga lodi. Lahat pagdating sa politika, lahat 'yang kalaban ko. Wala akong kinakampihan dyan, lahat yan, mga ano, kurakot. Okay? Imbak lang, hold NTP sa target price mo, wag magpapomo, tama. Si Aaron Pomar, Pengway, ayan, ang mahalaga dyan, informante. Kasi tayo Pyrocus, malabo pa sa sinabawan na mainit na pusit para mag-bull run kasi hinihintay pa ni Trump na magdeklara ng war sa bansang Iran. Pwede nga yan mga lodi kasi hindi naman natin sinasabing bull run na ngayong araw Hindi naman yan ganun kabilis. Bumagsak nung sinabi mong lilipad, boss. Oo nga si Noy. Pero masaya ako nung bumagsak kasi naka-short ako Rapin mo ako. Ayoko nga. At yung kung bumagsak mga idol, hindi naman natin sinasabi na yun. Kaya nga tayo naka-short dun. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing bull run na. Lilipad na agad pagkasabi ko, ngayong araw. Ano ba naman kayo? May mga timeline yan. Kayo naman, Sinoy Gaming. Ayan. Shoutout si Ray. Pumaldo ka na naman, boss. Nako, hindi naman. Sakto lang. Marami na naman tayong talo Ramil of Vlogs. Ano yung last price range ng blue? Nako, wala na. Tinanggal ko na yung guhit kawawa kayo kung puro kayo leverage trading. Tama, si J. Pilar. Mag-stock na lang kayo. Hold for 10 years. Alam, lahat naman sinabi mo, idol, tama. Ako, nag-hold ako 4 years na, 5 years na nga Side ano lang natin, side hustle lang natin yung trading. At yung mga ibang nanonood dito, nag-hold yung mga yan. 'Di ba? Yung kasi, di ko mag-hold ka lang. Kaya lang ang nangyayari kasi, nagiging boring yung adventure patungo sa goal. Pero maganda yung sinabi mo, no? Na 10 years, 'di ba? 10 years 'yan, no? Tagal niyan. Nakatingin ka lang sa kasi for me, dapat kung pumasok ka na sa crypto, hindi ko sinasabi mag-trade kayo, mag-futures trading kayo, mag-leverage kayo okay din na matuto. No, kaya nga meron tayong mga demo trading. Okay din na matuto mga loads kasi nagkakaroon kayo ng skill. Skill kasi yung trading mga loads, no? Nagkakaroon kayo ng skill para mag-trade, which is for me napakagandang skill nun. Nakita niyo yung mga idol na nagpo-post sa Facebook, ang gagaling nila mag-trade. Hindi naman nila pinapakita yung trade nila. Pero at least nakikita natin na meron silang mga profit, no? So kung kakarilin mo rin nilang yung trading o yung investment sa crypto, mas maganda kahit na meron kang alam kahit paano mag-trade o yung leverage trading o yung futures trading. Pero marami pa rin tumagal sa crypto na hindi naman sila nag-leverage trading. Ang ginagawa lang nila is spot trading. Doon sila nagtitrade, which is buy low, sell high. Goods din yun. Kanya-kanyang trip nga mga loads no? Kanya-kanyang trip. Kaya kung trip mo mag-hold ng 10 years, walang problema yan. Huwag mong pilitin sa amin na i-hold lang namin yung namin, yung trade namin. Kung gusto namin matuto mag-trade. Diba? Ganun lang yun. So, huwag sabihin kawawa kami. Hindi kami may kasalanan kung kawawa kami. Pero yung learnings o yung knowledge na nakuha namin sa trading, paano kung nananalo kami? Kawawa ba rin ba kami? Mas kawawa ka. Joke lang. Joke lang. Kumbaga, kung meron kayong kumbaga, kasi naasar ako sa mga ganyang comment kasi yung mga feeling concern sa mga tao. Dapat kung magaganto ka, ang mag-comment ka ng mga ganyan sa mga nagpo-promote ng sugal. Puro haka-haka lang yan, sugal pa. Sugal talaga yung futures trading. Pero yung bodega, hindi yun sugal for me. No, investment yun ng matagalan, di ba? Huwag ka dito, kumbaga, hindi ka naman pinipilit dito mag-futures kasi
lahat naman halos mga idol sugal eh, no? Kasi sabi nga nila, if you take the risk, ay if you don't take the risk, hindi ka magti-take ng profit, parang ganun. Maski mag-spot ka, risk pa rin yun eh. Di ba? Risk pa rin yun. So, kung ayaw mo mag-risk, play safe ka, hindi ka dapat sa crypto. Ganun lang yun. Eh, ayaw mo pala ng ganyan, hindi wag ka mag-crypto. Di ba? Sasabihin mo pang kawawa yung iba, eh, iba masaya. Ayaw mo na sabing kawawa. Talaga, JP Laro. Balibag kita eh. Selvi. Villa. Joke lang yun. Shoutout sa'yo. Pengkalag, shoutout sa'yo. King Shang Sheng, Skylab, always yan si Idol. Si Stephen Andre, si Lugmok, ayan si hindi. Ardel Navigator, ayan, shoutout sa'yo. Si Ratsilab, Santos Jandel, si Jan Sailor, grabe. Ayun na, first nga si Jan Sailor, nakauna din si Idol. Shoutout sa'yo, Idol. So ayan ang ating balita ngayon na napakatindi mga Lodi. No? Naniniwala ba kayo sa mga pwedeng masamang mangyari sa mga sunod na araw? Which is yung pag-atake, pagbakbak ni Trump sa Iran. Makaka-apekto ba talaga? Mamaya magulat kayo, binakbakan ni Trump yung Iran. Sa loob lang ng isang gabi. Tapos hindi man lang naapektuhan yung market. Big umangat pa. O di ba? May mga ganun eh. Di ba? Si Maduro nga, wala naman masyado epekto eh. Nung kinuha niya si Maduro, di ba? Oo. So, tignan lang natin kung ano yung mga sunod na mangyayari, okay? So, at syempre dito, sa ating alienation, asan yung alienation natin? Wala na. Alienation, oh my God. So, tignan natin, naniniwala ba kayo dyan? Although, conspiracy lang yan, mga idol. Binigyan ko lang kayo ng malupit na isipin. So, kita-kits tayo, boss, ng umaga, mga idol. Sana enjoy nyo ang ating news ngayong araw, video natin ngayong gabi. Alam nyo, masayang-masaya ako kapag nilike nyo yung video natin. Kaya i-like nyo lang yung video natin mga idol, okay lang ba? Siyempre sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe kayo dyan. At sa wala pang mga crypto exchange dyan na mamaya magpo-position na tayo, mag-subscribe na kayo pala. Ano masabi ko? Crypto, yan. Sorry. Dito kami yan. Kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up, what's up? ang bilis naman nun, Choygo. What's up, what's up? Kita-kits mga idol.